Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. nagkakatipon tayo ngayon bilang paghahanda para sa kapistahan ng pagsilang ng ating Inang Maria. Halina at pagdiwang ang maligayang pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang nagluwal sa araw na si Kristong Diyos ng Tanan. Taglay ang puspos na galang, buong pagdidibusyon at kababaang loob at pananalig, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Magsilod ang lahat para sa pagsisisi. Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao rin namang totoo, sinasampalatayanan ko at pinananaligan na Ikaw ang Diyos ko at Panginoong walang hanggan ang kagalingan. Kaya nga iniibig kita ng lalo sa lahat at pinagsisisihan ko ng buong kataimtiman ang mga pagkakasala ko sa iyo. Ako'y nagtitikang matibay na di na muling magkakasala, pakundangan sa iyong mga hirap, sakit at pagkamatay sa krus, at alang-alang pa rin sa iyong kalinis-linisang ina na ninanasa kong alaya ng aking mga dalangin at pagpupuri sa pagsasiyam na ito. Amen. Panalangin sa araw-araw. O mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, aming Reyna at Ina, dumudulog kami sa iyo ng may buong pagtitiwala at pagmamahal, sapagkat nananalig kami na niloloob at loloobin ni Jesus, ang tunay na anak ng Diyos at anak mo rin, na sa pamamagitan mo ay bumuhos sa aming mga makasalanan ang lahat ng mga biyaya, kabutihan at walang hanggang awa na bumubukal mula sa iyong kalinis-linisang puso. Dahil dito, nagsusumamo kami, Ina ng kabutihan at awa, na tamuhin mo para sa amin mula kay Jesus ang pagbabagong puso, kapatawaran ng aming mga kasalanan, katugunan sa aming mga pangangailangan, tibay ng loob sa aming mga pagsubok at pagdurusa, kaaliwan sa aming kalungkutan, at higit sa lahat, ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Gayon din, ipagkaloob mo nawa ang aming hinihiling sa iyo sa pagsisiyam na ito, kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos, para sa kanyang higit na kaluwalhatian at kabutihan ng aming kaluluwa. Amen. Tahimik nating banggitin ang hinihiling sa pagsisiyam. Magsitayong lahat para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo sandali para sa tahimik na pagninilay. Magsilod ang lahat para sa panalangin sa ikasyam na araw. O Inang Maria, na iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa, at kinoronahan bilang reyna ng langit at lupa, tinatamasa mo na ang pag-upo sa kanan ni Jesus ng pagkakaisa, walang hanggang kaluwalhatian at pag-ibig ng banal na Santatlo. Patnubayan mo kami, samahan at pangalagaan sa aming paglalakbay ng pananampalataya patungo sa tahanan ng Ama, upang hindi kami mawalay kay Jesus
ang tangi at tunay na daan patungo sa Ama. Sa oras ng aming kamatayan, maranasan nawa namin ang iyong makapangyarihang pamamagitan at makainang pagkalinga, upang kasama mo ay papurihan namin, sambahin at tamasahin ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayong lahat para sa panalangin pangwakas. O Panginoon namin at Diyos, nagsusumamo kaming dinggin mo ang iyong ina, at ipagkaloob mo sa amin ang mga biyayang kanyang hinihiling para sa aming kapakanan. Mahalin at paglingkuran nawa namin siya tulad ng iyong pagmamahal sa kanya, at umasa tuwina sa kanyang makapangyarihang pamamagitan sa harap ng iyong kamahal-mahalang puso, upang sa kanyang patnubay, pag-agapay at pagtanggol, at sa pagsunod sa kanyang halimbawa, ikaw ay aming mahalin at paglingkuran sa buhay na ito, at kasama siya at ang mga anghel at santo, ay tamasahin namin ang pagmamahal ng banal na Santatlo magpas sa walang hanggan. Hinihiling namin ito sa Ama sa ngalan mo, na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magsiupo ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Magsitayong lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.
binati ng anghel si Santa Mariang Birhen. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nanahan sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. At nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasi mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilo ng lahat para sa pag-aalay ng sarili sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion ni Malabon. O mahal na Birheng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalininis-sinis ng paglilihis sa iyo. Dakilang karangalang ito na ipinagkalob sa iyo ng Ama, upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso namin ialay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, o Inang kalinisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. O Mariang kalinisan, ipinaglihing walang salang anuman, idalangin mo kaming sa iyo'y nananawagan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo sumandali. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Melba Gonzales, Cresia Ann de Ocampo, Maria Ana Concepcion de los Reyes, para sa nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal na sina Nomer Porras Damaso at Priscilla Villafania Damaso, para sa lahat ng may dahilang pasalamatan ang Panginoon na sina Nene Banaag, Mrs. Erlinda Tiangco, Nestor Rivera at pamilya, Dennis at Glenn, Lida de Ocampo, Legion of Mary, Mary Immaculate Curia, Legion of Mary, Nativity of Our Lady, Leticia Tameta, Roan Sari, para sa dumudulog ng tulong at kahilingan sa ating Panginoon, na sina Nelson at Joshua Chan, Renato at Milagros Mangali, Mika Ella Buencosejo, Isagani Dumagi, para sa may karamdaman na sina Fidelia Villarasa, Romeo Santos, Renato at Milagros Mangali, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao na sina Marion Camille Shochi, Apolonio at Carmelita Magno, Antonio Magno, Pacifico Javier Jr., Martin Fernando Jr., Angelito at Victoria Roman, Lucinio Roberto at Perlita Roman, Christian Conrad Flores, Pervabdo Cortez, Ofelia Sison, Angelina Candido,
Ernesto Estrella, Dolores Magpayo, Enrique Pio de Roda Sr., Herminio Manabat, Zanrex Pio de Roda, Venancio Macani, Alberto Pio de Roda, Mariano Pio de Roda, Kim Christian Palero, Rodolfo Concepcion, Rosario Esperanza Magbiray, Arnon Parman Uy, Edilberto Crisostomo, Maria Victoria Crisostomo, Eloisa Sales, Virginia de Ocampo, Arsenio Natividad Dizon, Milagros at Roberto Torrepiel, Corazon Santa Maria, Roger Lacap, Mercy Lim, Stella Esguera, Rodolfo Arsenio, Pepito Bautista, Juanita Peña, Loreto Boy Torres, Melanio Mahilong Sr., at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Aba Maria, bukod kang pinagpala, magandang gabi sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Pandiosasanong Dambana at Parokya ng Immaculada Concepcion de Malabon. Ngayon ay ang ikasyam na gabi ng ating pagsasyam para sa kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Ang punong tagapagdiwang ngayong gabi ay ang ating Parochial Vicar at Vice Rector, Reverendo Padre Christian Sar Manansala. Sa diwa ng pagpupuri at pasasalamat, tayo makiisa sa pag-awit bilang pasimula ng ating pagdiriwang. Magsitayong lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, muli tayong tinitipon ng Panginoong Diyos upang minsan pa pasalamatan at papurihan natin siya sa maraming biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Kaisa po na mga mass intentions na inaalay sa misang ito, ang inyong mga personal na intensyon, ang mga intensyon ng mga taong sumusubaybay sa live streaming ng ating parokya. Ipinagdiriwang natin ngayon ang bisperas ng kapanganakan ng ating mahal na ina. At sa Ebanghelyo, maririnig po natin na binuksan ng Panginoong Hesus ang bibig at tenga ng isang lalaking utal at bingi. Mga minamahal kong mga kapatid, tinitipon tayo ng Panginoong Diyos upang tignan ang ating mga sarili. Ano ba ang mga pagkakamali, pagkukulang na nagawa natin sa nakaraan at muli tayong lumapit sa Diyos sapagkat siya'y Diyos ng awa at pagpapatawad. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinukup ko, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Inilalarawan ni Propeta Isaías ang pagbabalik ng Israel mula sa pagkakatapon bilang pagpapagaling sa mga karamdaman ng tao at ng kalikasan. Diyos ang may akda ng bawat pagliligtas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin si pananghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang manghinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, may inaasahang pagbabago sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Tatanggapin natin ang kapwa, dukha man o mayaman, bilang kapatid kay Hesukristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara. Ang isa naman dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayong lahat.
Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan, at nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nang gilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Papurihan at palakpakan po natin ang ating Panginoon sa maraming biyayang ipinagkakaloob niya sa atin, lalong-lalo na ang taglay po nating buhay at lakas. At muli nating hilingin sa Diyos na patnubayan ng ating buhay, ang ating mga pamilya sa mga susunod pong mga araw. At isa pang malakas na palakpak sa ating mahal na ina na ngayon pa lamang ipinagdiriwang na natin ang kanyang kapanganakan. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa huling araw na ito ng ating nobenaryo, sa karangalan ng kapanganakan ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, pinagninilayan natin mula sa aklat ng nobena ang mabuting balita na kung saan may nagsabi sa Panginoon na nasa labas daw ang kanyang ina at mga kapatid at hinahanap siya. Sinagot po ito ng Panginoon na ang kanyang ina at mga kapatid ay yaong sumusunod sa kalooban ng Ama. Narinig po ba ninyo yon? Yung mga dumalo sa huling araw ng nobenaryo kanina, sinabi sa Panginoon, nasa labas po ang inyong nanay at mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, kinuha niya yung pagkakataon upang turuan ang mga nakikinig na ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay ang ituturing niyang ama, ituturing niyang ina at mga kapatid. Ibig sabihin, there is a big family in Jesus, no? Kapag Katoliko ka, hindi ka nag-iisa. May ina ka, may kapatid ka, ang ating Panginoong Jesucristo at ang bawat isa. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, nasa tradisyon po nating mga Katoliko na dasalin o pagnilayan
yung tinatawag nating pitong hapis ng mahal na Birhen, ng Dolorosa. Di ba alam niyo po yon? Yung pitong hapis ng mahal na Birhen. Ang sabi, ang una, ang hula ni Simon tungkol sa batang Jesus. Pangalawa, ang pagtakas patungong Ehipto ng banal na mag-anak. Pangatlo, ang pagkawala ng batang Jesus sa loob ng 3 araw. Pang-apat, nakasalubong ni Jesus ang nagdadalamhating ina niya sa daan ng krus. Panglima, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Pang-anim, ibinaba mula sa krus si Jesus at tangan-tangan ng nagdadalamhating ina. At pang-pito, inilibing si Jesus ng kanyang ina. 7, sorrow of the Blessed Virgin Mary. Siguro po, pwede nating idagdag sa 7 ito, noong hindi pansinin ni Jesus ang kanyang ina. Pwede po ba yun, no? Idagdag ba natin na hindi pinansin ni Jesus ang kanyang ina? Palagay niyo po, pwede po ba? Biro lang po, no? Hindi lang po, no, hindi lang dinetalye ng ebangelista ang pangyayari na siguro naman lumabas si Jesus at nagbigay galang sa kanyang ina. Dahil hindi naman yun po ang punto sa bahaging ito ng Ebanghelyo. Imposible namang hindi pansinin at hindi lumabas ang Panginoon upang makita ang kanyang ina. Sapagkat ang gustong bigyan ng pansin ay ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Ama ay bahagi ng malaking pamilya ni Jesucristo. Mga minamahal kong mga kapatid, kayo mga magulang, ano ang mararamdaman ninyo kung hindi kayo papansinin ng inyong mga anak? No? Ano ang mararamdaman ninyo kung sakaling hindi kayo kilalanin, kayong mga magulang? Mga kapatid, uso ang tinatawag nating home for the aged. No? Home for the aged. Ano po ito? Dito kinakalinga, binibigyan ng pansin, ng oras, ng pagkain, ng matutulugan ang maraming nakakatanda. Hindi ko po alam kung ikatutuwa ko ba ito kasi may ganitong gawain na kinakalinga ang mga matatanda o nakakalungkot kasi ibig sabihin may pamilyang hindi kayang arugain ang kanilang mga magulang. Nakakalungkot. Oo nga naman, baka may kanya-kanya na silang pamilya ang mga anak ditong mga magulang. Baka busy sa trabaho, walang oras. Baka walang lugar sa bahay, kaya pinamimigay. Baka madaming dahilan, excuses, upang hindi alagaan ang mga magulang. Mga minamahal kong mga kapatid, pero hindi po natin yan kultura. Hindi po ba? Tayong mga Pilipino, ugali natin na hanggang pagtanda ng ating mga magulang, hanggang mamatay sila, aarugain po natin sila. Hindi po ba? Will you agree? Hindi natin ugaling Pilipino ang ipamigay ang ating mga magulang. Pero bakit may ganyan? Home for the aged. Dapat ba tayong matuwa o dapat tayong malungkot na may ganyan sa lipunan natin? Hindi po natin yan ugali. Kung iisipin ninyo, isa lang ang nanay, pero nakakayanan niyang arugain, lingapin ang maraming anak. Pero bakit kapag tumanda na, yung maraming yon na mga anak, hindi nila kayang arugain ang iisang anak lang? Nakakalungkot po. Kahapon, may nagpunta sa opisina, through Brother Alex, ang ating lay minister, naghahanap po ng pari yung nanay daw nila sa ICU ng Malabon Hospital, parang mamamatay na. Napakalakas pa naman po ng ulan, hindi ako makapunta, hindi ko mapuntahan. Pero noong tumila ang ulan, nandyan na naman sila. Paalis sana ako sa aking schedule,
Pero dahil nandyan na, sumama na po ako dyan sa Malabon Hospital. Sinisimulan pa lang namin yung dasal. Yung anak na kasama ng nanay, umiiyak na. Nung matapos na kami, nilapitan ako nitong anak, Father, iisa lang po ang nanay namin. Pinipigilan ko po yung luha ko. Ang sabi ko, yakapin ang kalooban ng Diyos. Hindi ko alam o hindi madaling tanggapin ang ganyan. Pasalamat tayo sa Diyos kasi binigyan niya kayo ng isang nanay. Sabi ko pa, huwag niyong iiwan ang nanay ninyo kapag pumapasok kayo sa ICU, magdasal kayo para sa kanya. Lalong tumulo ang luha ng anak. Patulo na rin po ang luha ko, inabutan ako ng prutas. Umurong. Umurong ang luha ko. Paluha na ako, Father. Hindi makain ni nanay ang prutas. Sa inyo na po itong prutas. No? Lolo, iyak na sana ako eh. May prutas. Mga kapatid, kidding aside, totoo po yun. Totoo yung istorya kahapon. Mga minamahal kong mga kapatid na meron pang mga magulang na buhay, malalo na yung mga nanay. Iisa lang ang nanay, pakamahalin nyo habang buhay pa sila at malakas sila. Huwag nyo silang bibigyan ng sama ng loob. Hindi yung kapag nasa kabaong na, nanay! Mararamdaman pa ba nila yun? Mga kapatid, mga minamahal kong mga kapatid, tandaan natin ito. Ang sino mang nagmamahal at gumagalang sa magulang ay pagsunod na sa kalooban ng Diyos tulad ng sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita ngayong linggo. Uulitin ko po, ang paggalang, ang pagmamahal sa kanilang mga magulang ay pagsunod na sa kalooban ng Diyos. Kaya kung palagay po ninyo, mga minamahal kong mga kapatid, nagtatampo pa rin kayo, may galit pa rin kayo hanggang ngayon sa inyong mga magulang, ibig sabihin lamang nito, sarado. Sarado ang inyong puso, pati ang relasyon ninyo sa inyong kapwa sigurado, apektado. Kaya anong narinig natin sa mabuting balita? Mabuksan. Hilingin natin sa Diyos na buksan ang mga pusong ito na matutong magpatawad, lalong-lalo na sa ating mga magulang kung hanggang ngayon meron pa rin nagtatampo sa inyo. Kung hanggang ngayon meron pa rin galit sa kanilang mga magulang, hilingin natin sa Diyos na buksan ang pusong ito sapagkat sino mang sumusunod sa kalooban ng Ama ay malaking bahagi ng pamilya ni Kristo. Mahalin ang mga magulang, magagawa lang natin yon kapag bukas, ang ating mga puso. Amen. Magsitayo na po tayo. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami.
Magsilbi nawang kasangkapan ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mabubuting gawang makapangmumulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso at isipan upang mabigyang pansin ang mahihirap, gayon din ang panaghoy ng kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyanong na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramentong kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Ama, hilumin mo ang iyong bayang dumudulog sa iyo. Madama nawa namin ang kaganapan ng iyong pagpapagaling upang makapamuhay kaming may sigla habang naglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsuko ang lahat. Magsitayong lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas ng katapatan at kapayapaan. Ipagkalobong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming mayalay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami ay sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak at na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, la Immaculada Concepcion, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo, ang aming Kura Paroko Rector Father Joey, ng buong kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa, at ang iyong piniling sambayanan ngayong gabi. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Sa katahimikan po, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Ipagdasal din natin ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na nakakalimutan na. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaninningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang bayan na minamahal ng Diyos,
Sama-sama po nating awitin ang panalangin itinuro ng Panginoong Heso Kristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Heso Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Narito ang Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupong lahat para sa ilang mga paalala. Magkakaroon tayo ng second collection bilang tulong sa ating mga mission station.
para sa lahat ng may nais magkaroon ng official photo frame at replica images ng ating patrona Immaculada Concepcion at official souvenir t-shirt at novena booklet. Ito ay available at inyong mabibili sa opisina ng ating simbahan. Para sa lahat ng nagpapamisa, mangyari na magpunta sa parish office bago sa araw ng inyong mga pamisa. Gayun din ang mga sakristan at lektor ay hindi pinahihintulutang tumanggap o maghabol ng pangalan sa listahan ng mga pamisa sa altar. Bukas, September 8, ang ika-23 linggo sa karaniwang panahon, ang oras ng misa na alay sa kaarawan ng Mahal na Birheng Maria at sa ika-117 taong anibersaryo ng pagkakatatag bilang parokya ng Immaculada Concepcion ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Kaugnay nito, kayo ay aming inaanyayahan sa gaganapin na prosesyon bilang pagpaparangal sa pagsilang ni Birheng Maria sa ganap na ika-6 ng gabi. Aming hinihikayat ang lahat na maghandog o mag-offer ng cake sa mga oras ng ating misa o kaya dalhin sa opisina ng parokya upang ating maipamahagi sa mga kabataan, BEC at PWD ng ating parokya. Aming inaabisuhan ang lahat na kanselado po ang pagparada ng mga sasakyan, kotse, motorsiklo at e-trike sa araw ng linggo. Ito ay upang maging maayos at maluwag ang ating pagdiriwang. Sa ngalan po ng ating rektor at kura paroko, kami ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga sponsor ngayong gabi, ang Commission on Social Services and Development at Parish Pastoral Council, EXCOM, sa mga nagsipaglingkod sa banal na misa at sa nanguna sa ating banal na misa ngayong gabi na si Reverendo Padre Christian Sarmanansala at sa inyo, bayan ng Diyos, maraming salamat po. Magsitayong lahat para sa Salve Regina. Salve Regina, ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. O Panginoon, isinasamo namin sa iyo na kaming mga lingkod mo ay magtamasa ng kagalingan ng kaluluwa at katawan
Sa bisa ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, La Immaculada Concepcion, ipagadya mo kami sa mga ligalig ng buhay na ito at pagkalooban kami ng kaligayahan sa langit. Alang-alang kay Kristong anak mo, na bubuhay tagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Iyuko ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na ina na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa kayo ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa kapanganakan ng mahal na ina upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo tulad ng La Immaculada Concepcion, isabuhay ang mga aral ni Kristo. Salamat sa Diyos.